Susunod, may mga pulang manlalaro. Kantatsukui. Mga manlalaro mula sa asul na palig. Park Ken, 18 taong gulang. Galing siya sa South Korea. Taas 175 cm. Profesional na record, 25 labanan, 24 panalo, 14 na likalatan. Ang lakas ay pambihira. Susunod, ipapakilala ko ito sa iyo. Ang aming mga manlalaro sa pulang palig. Kantatsukui, 24 taong gulang. Mula sa China, taas 176 cm. Profesional na record, 22 labanan, 17 panalo, 3 beses. Ito ay isang 65 kilo na karera. Ang manlalaro ng Korea ay isang asul na sungay. Ang kalaban na si Song Soo-pui ay mula sa China, 24 taong gulang at 1.76 metro. Kantatsukui, nagpraktis ng taekwondo. Kalaunan, nakipag-ugnayan siya kay Muay Thai. Pagkatapos ngayon ang mga patakaran sa libreng labanan. Minsan ay nanalo si Song Soo-pyu sa pambansang kampyonato ng taekwondo. At ito ay nawalis sa loob ng isang buwan. 3 Thai Masters. Ang karanasan sa kompetisyon ay lubos na mayaman. 18 years old pa lang ang South Korean teenager. Nakapaglaro na siya ng 25 games. Ang rate ng panalo ay napakataas. 24 na laro ang nanalo. Korea. Ang kakayahan sa pagganap ng pambansang manlalaro na si Park Bujian ay medyo malakas pa rin. Competition. Ang order ay maaaring makita ng mas matibay, ngunit ngayon pagkatapos ng ibang lahi. Ang mga manlalaro ng Chino na ito ay mula sa pagsasanay ng Muay Thai. Pupunta ka sa Thailand para mag-practice. Nakatira at nag-practice ako sa Thailand, at pambansang kupunan ng Muay Thai sa China. Ito la sa ganap na dalawa. Sa katunayan, kung ano ang pinag-uusapan natin ngayon. Kampiyon ng Muay Thai ng China. Isang manlalaro na nanalo ng kampyonato ng Muay Thai sa China. Ito ay higit pa sa isang format ng paligsahan ng Muay Thai. Muay Thai ng format ng paligsahan na ito, at profesional na pagsasanay sa Muay Thai sa Thailand. Ang pagsasanay ay nagsagawa ng dalawang teknikal na sistema. Isa na rito ang bonus point system. Ang isa ay ang pagpatay sa kalaban. Ang panuntunan na ito ang pangunahing layunin. Sa katunayan, nakikita mo, mga atletang Chino ng Muay Thai. Sa katunayan, malakas pa rin ang kanyang katawan. Ang ganitong uri ng sanda ay nahahati. Dahil sa huli, gusto niyang magdagdag ng mga puntos ng paunti-unti. Ang isang punto ay isang punto. Ang isang punto ay isang punto. At ang minus value na ito ay mas mahigpit. Sa katunayan, relatibong nagsasalita. Sa paghuhusga ng mga marka, parang malaya tayong nakikipaglaban. Lahat ay may perpektong marka. Kung maglalaro ka ng maayos sa bawat pag-ikot, makakakuha ka ng 1-0 puntos. Kung hindi ka maglalaro ng maayos, makakapuntos ka ng 9 o 8 puntos. At malaya kaming naglalaro. Mahigit 10 taon na itong isinasagawa sa China. Lanan. Ang katanyagan ng aming libreng pagsasanay sa pakikipaglaban ay din sa mga nakaraang taon. 2, 3 o 4 na taon na ito. Kanan, sa gayon lamang ito maaaring maging popular. Karamihan sa atin ay aktibo sa yugtong ito hanggang ngayon. Mga mandirigma ng Chino o Muay Thai fighters. Pareho silang may batayan para sa medyo mahabang panahon ng pagsasanay sa sanda. Lanan, mas nakaka-relax ang performance ni Park Bujian sa field. Sa palagay ko siya ay ganito. Ang kanyang mga paggalaw ay napaka-flexible. Mayroon ding mas maraming mga pagbabago sa paggalaw. Tapos na ang unang round. Halimbawa, isa sa pinakamalakas na manlalaban sa Asia Subtese. Kim Dong-hyun, kanan, mahusay kang maglaro. Tingnan ang uri ng kalamnan. Yung mga Korean players na nakita ko. Ang mga linya ng kalamnan ay hindi gaanong halata. Kim Dong-soo, Lee Sung-hyun. Kasama na ang Park Ken na ito. Napakaganda ng katawan, at ito ay ang ganitong uri ng linya ng disc na may isang malaking balangkas. Sa katunayan, nasa South Korea na kami ngayon.
Ang katawan ng manlalaro ng hapon, maaari mong maramdaman ito ng napakalakas. Iba ang teknikal na estilo na ito, ibang-iba sa Muay Thai style, ibang-iba sa estilo ng Chino. Nakikita mo ang dalawang lalaking ito sa court. Napakalakas ng pagnanais na ipahayag ang sarili. Lalo na ang Park Bu-jen na ito, mayaman ang wika ng katawan. Hindi lamang na ang opensibang linya ay nagbabago. Pagkatapos ay may mas maraming nakakasakit na teknikal na paggalaw. May ekspresyon ako sa puso ko, at gusto kong makita ito. Ngayon ay sinusuntok at sinipa niya. Sa teknikal na estilo na ito, makikita mo ang mga suntok mula sa mga binti. Ngayon sa Asia, sa katunayan, isang manlalaro ng estilo ng Chino, o kaya naman ay Sanda style, o Muay Thai. Hindi naman siya Muay Thai style. Hindi ito ang nakaraan na Sanda style. Ngunit ang pagkalastiko na yon, ito ay batay sa gitna ng Sanda at Muay Thai. Kanan, malakas din ang kamalayan. Nakikita mo ang pagtugis. Ang patuloy na pagtugis ay nakakakuha ng mga pagkakataon. Kinagat ko lang ito. Napakahirap sa craft sugar na ito. Binuksan ng Song Supui na ito ang daan gamit ang mababang kamao sa harap. Walisin. Dapat ka pa rin gumawa ng mas epektibong mga aksyon pagkatapos. Kahit na ang aksyon ay tila isang board sa loob. Ngunit kailangan mo pa ring bitawan ng kaunti pa. Sa palagay ko si Song Supui ay nasa mga tuntunin ng pisikal na reserba. Anong mga bagong ideya ang nais mong gawin? Maghanda para sa ikatlong pag-ikot upang maging mas malakas. Kaya sa ikalawang pag-ikot na ito, wala akong gaanong ginawa sa sarili ko. Maaari rin itong iakma sa ritmo ng Park Ken. Alam mo, Song Supui, hindi ka makapagpahinga. Magpahinga ng kaunti, sinasamantala ni Ken Pube ang pagkakataon. Ang patuloy na pagtugis ay lubhang mapanganib. Parang medyo mainat siya ngayon. Napanood namin ang Korea-Japan Freedom International. Nadarama ng manlalaro na ito ang buong bagay. Mula sa sarili nitong solong ugat na teknolohiya, estilo ng pakikipaglaban, at madalas gamitin ang taktikang ito, at Sanda at Muay Thai. Talagang malaki ang pagkakaiba. Nakikita mo ang higit pa. Nakita na nating lahat ang higit pa sa mga laban ng Muay Thai na ito. Ang Muay Thai fighter na ito ay talagang mas malakas sa click. At pagkatapos ay sa combo. Sa katunayan, ito ay medyo mahina. At ang manlalaro ng Chino, napakabilis ng pagsisimula ng background ni Sanda. Mabilis ito. Mabilis din ang paggalaw. At Thailand. At ang mga manlalaro ng Hapon, mga manlalaro ng South Korea, tila nasa isang lugar sa pagitan. Kapag gusto mo ng lakas, may lakas ka. Kapag nais mong maging mabilis, may bilis. Makipagkompetensya sa kombinasyon na ito. Mayroong parehong patuloy na pag-atake at pagkuha ng mga kasanayan sa pakikipaglaban. Ngunit wala ni isa man sa kanila ang partikular na kapansin-pansin. Okay, ito na ang unang round ng third round. Nakaka-relax talaga ang Korean boxer na ito. Natigil siya matapos mag-refuel. Song Supui ng China, gumawa ako ng Taekwondo double level. Bumalik sa kulay. Ibalik ito sa kabilang katawan sa paraan ng iba. Kanan. Tila nandito si Park Bu-jen para mag-enjoy sa laro. Ang kamay sa harap ay nakahook. Alam mo ba na masyado nang nakaka-relax si Ken Park? Ito ay masyadong walang ingay. 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 Ito ay ang unang gabi. Unang ingay. Sa katunayan, ang Park Bu-jen na ito ay may kakayahan sa pakikipaglaban. Maghintay tayo sandali upang makita ang mabagal na pag-playback. Ngunit sa buong ikatlong pag-ikot na ito, masyadong nakaka-relax. Nakikita mo na ang tunay na oras ay nasa harap ng kamay na flat hook. Pindutin mo lang ang baba na ito. Tayo ay nakikipagkompetensya. Mainam din para sa mga manlalaro na magkaroon ng isang tiyak na antas ng pagganap sa kompetisyon. Lahat ng bagay ay maayos. Una sa lahat, tayo ay nakabatay sa kompetisyon. Kumpletuhin ang karera. Kaya, tulad ng pinakasikat na kanyon ng bibig ng SE kamakailan. Ganoon din si Michael Gregg. Ito ay tunay na napakalakas. Ngunit siya rin ay napakalakas. Sa totoo lang, may kasukdulan sa laro namin. Pakinggan natin ang huling desisyon ng ating referee.
36 segundo sa ikatlong laro. Yay! Ay! Congrats kay Song Suki. Napakahusay na laro.